napakasama mo! Lagot ka sa akin kapag nakawala ako dito! Kakalimutan ko may pagkamakunat ka at nangangailangan ng respeto! Tulungan niyo kami! Tulong! Diyos ko! Tulong! Ayoko pa mamatay! Alam mo ang hangarin ko! Ang nais ko'y kapayapaan sa baryo na ginugulo mo! Minsan kung kailan sa tingin mo wala ng pag-asa pero kumakapit ka pa rin, pagbibigyan ka pa rin ito. Hindi mo akalain na minsan, ang akala mo katapusan mo na, maliligtas ka pa pala. Magandang araw po pala sa mga kayanggaw dyan at sa mga ganap na aswang na ngayon. Lalong-lalo na po sa ating hari at reyna na si Miss Clar at Sir Jay. Napapansin kong laganap na ang virus ng Yanggaw sa kahit saang lugar. Kaya talagang congratulations sa 3 channel ninyo, Miss Clar. Kahit saan na lang kasi ako magpunta, boses nyo talaga ang naririnig ko. Kaya kung maere man ang kwentong ito, sa simula pa lang po nito ay maraming salamat na agad. Isang karangalan ang maging bahagi ng channel ninyo ang kwentong ito, na tungkol pa sa karanasan ng 2 lolo ko. Gagamitin ko na lang ang point of view ni Lolo Rocco dito para mas malinaw. Ako nga po pala si Julian. At ito, ang kwento ng 2 lolo ko. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Halika na, Rocco. Uwi na tayo. Nagsisimula na namang umalulong yung mga aso. Tulong! Tulungan niyo ako! Oh, ano yun? Tulong! Tulungan niyo ako! Maawa kayo! Huwag kayong lumapit mga aswang! Nung panahong yon, bata pa ako nang makita namin ang babaeng buntis na tumatakbo. Hawak-hawak nito ang malaking tiyan habang hinahabol ito ng mga nakakatakot na nilalang. Katawang tao pero ibon ang ulo at may mga pakpak ang mga ito. Yun rin ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng mga ganong uri ng hayop. Neg, dito! Lumapit ka dito! Tulungan niyo po ako! Maawa po kayo! Tulungan niyo ako! Bilisan mo dito! Hoy! Huwag kayong lumapit! Subukan nyo lang! Sige lang, Neng! Diyan sa pulo ng balete! Rocco, alalayan mo siya at huwag kayong umalis dyan! Huwag kayong mangialam dito! Kailangan mamatay ang babaeng yan! Lalo na ang anak niya! Hindi nyo magagawa yan! Sige! Subukan nyo lang sumugod! Aray ko, ang sakit! Lalabas na ang bata! Sandali lang! Humiga ka dyan! Rocco, alalayan mo siya! Habang pinapahiga ko ang buntis noon, nanginginig rin ang katawan ko. Hindi ako makapagsalita dahil sa takot, pero ginagawa ko ang utos ni tatay. Umatras din siya at ang mga aswang ay talagang hindi makalapit. Nang mapagtanto ni tatay yon, mabilis niyang inasikaso ang babae. Isang mangunguling lang ang tatay ko na tinataguyod ako ng mag-isa dahil pumanaw na ang nanay ko. Pero sa pagkakataong yon, ginampanan niya ang tungkulin ng isang komadrona. Diyos ko! Pumutok na yung panubigan ko! Diyos ko! Sandali lang! Hindi ako marunong ito! Pero kaya ko to! Lalabas na siya! Ayan na! O sige lang! Hinga lang na malalim! Natatakot ako! Natatakot ako! Huwag kang matakot! Nandito ako! Rocco! Hawakan mo siya! Singhap at pagtango lamang ang nagawa ko noon. Pero ang luha ko talagang rumaragasa sa takot. Malakas na napasigaw ang babae sa kanyang pag-ire at halos kapusing ako ng hininga sa sobrang komplikado ng sitwasyon. Isang pangyayari na talagang hindi ako handa dahil biglaan. Hirap!
Kaya mo yan. Huminga ka lang na malalim. O eto, 1, 2, 3, ire! O saya na, malapit na. Isa pa, hinga pa na malalim. Ayan na! Lalabas na siya! 1, 2, 3, sige! Sige, ilabas mo! Oo! Oh, nagawa ko! Lumabas siya! Diyos ko, maraming salamat! Binigyan mo ko ng tapang. Maraming salamat ho! Hindi pwedeng mabuhay ang batang yan! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Iligtas niyo ang anak ko! Hindi! Lahat tayo aalis! Dadalhin ka namin sa bahay! Hindi na ako aabot. Marami akong sugat. Gusto ko lang mabuhay ang anak ko. Papatayin siya ng mga aswang. Kumalma ka muna! Hindi nila makukuha ang bata dito! Diyos ko, kulang tayo ng gamit! Puputulin ko lang yung pusod niya sandali Matapos putulin ni tatay ang pusod ng bata, hinubad niya ang damit niya at binalot rito. Ako naman, nakasiksik sa puno ng balete at iyak lang ng iyak. Hindi ako nagsasalita kahit pa ilang beses akong kinausap ni tatay. Sa takot ko ay parang nawalan ako ng kakayahang magbuka ng bibig. Dagdag pa nun dahil ilang sandali lang, habang abala si tatay sa pag-aasikaso ng sanggol, biglang nanahimik ang babae. Neng, ayos ka lang ba dyan? Ano? Tulog ka na kagad, Neng? Neng, Diyos ko, bakit ka naman nananahimik dyan? Ibigay mo sa amin ang bata! At bakit ko naman gagawin yon? Ibigay mo na siya sa amin para wala tayong problema! Ano bang problema niyo sa batang to? Anong meron sa kanya at gusto niyo sa patayin? Gagawin niyo pagkain Hindi mangyayari yon. Neng, itong anak mo. Neng, Diyos ko, bakit hindi ka na gumagalaw, Neng? Bakit parang hindi ka na humihinga? Neng, gumising ka! Neng, huwag ka naman ganyan Hindi pwedeng iwan mo sa akin yung batang to. Neng, Diyos ko naman. Rocco, ano nang gagawin natin? Rocco, ano ba? Kinakausap kita! Diyos ko naman, bakit ganito? Patay na ang nanay niya. Malaking perwisyo lang ang batang yan sa'yo. Kaya ibigay mo na siya sa amin. Hindi! Wala akong batang ibibigay sa'yo! Pwes, hindi kayo makakaalis dyan. Ano naman ngayon? Darating pa rin ng umaga at aalis kayo. Maghanap na lang tayo sa umaga, tao sa tao! Hindi nakalapit ang mga aswang sa puno ng balete kahit naghintay silang umalis kami roon. Doon na kami sa puno na lipasan ng gabi. At kinabukasan, talagang patay na ang ina ng bata. Hindi na tuloy namin ito nakilala. Kahit pangalan nga nito hindi na naitanong ni tatay. Inuwi namin sa bahay ang bata at nalaman ng mga taga-amin ang nangyari sa ina nito. Napagdesisyonan ng mga tao na bigyan ito ng maayos na libing at malapit yon sa balete. Para sa mga tao, nakakahiwaga ang pagkatao ng bata dahil hinahabol ito ng mga aswang at pinanganak sa mismong puno ng balete. Hindi simpleng bata lang ito, Bining. Iba siya, lalo na't pinanganak siya sa mismong puno ng balete. Hindi malabong may basbas ang batang ito ng mga gabay na katulad namin. Wala man ito sa mga gabay namin, pero hindi natin alam sa pamilyang pinanggalingan niya. Sinasabi niyo po ba na baka may dugusang albularyo? Na pinipili ng gabay. Ang mabuti pa iingatan mo itong bata. Umalis kayo at pumunta sa lugar kung saan mas ligtas siya. Doon sa lugar ko, pwede doon. Dahil sa sinabi ni Lola Simang, umalis nga kami noon. Lumipat kami ng bayan na sakop pa rin ang probinsya namin sa lugar ni Lola Simang. Pinangalanan ni tatay ang bata bilang si Bimbo.
At sa lugar na nilipatan namin, doon na ako nagbinata. At ang bata ay doon na rin lumaki kasama namin. Naging maayos ang buhay namin noon ng tatay ko kasama si Bimbo. Nakapag-aral siya at ang tatay ko naman ay ganun pa rin ang trabaho. Isang mangunguling. Alam ni Bimbo na namatay ang nanay niya at alam niya ring hindi kami magkapatid. Pero palagi naming pinaparamdam sa kanya na mahalaga siya. Bimbo, tawagin mo na si tatay sa labas. Kakain na tayo. O sige po, kuya. Tay! Tay! Kakain na po tayo, tay! Oo, nandyan na ako. Papasok na. Kuya, papasok na daw po siya. O sige, ihanda mo na yung plato. Ako na maghahanda ng ulam at kanin. Ay, nako. Ayan na naman sila. Subukan lang nila pumasok na makatikim sila sa mga tao dito. Ngayon na ba ulit yung mga aswang, tay? Oo, pero hayaan mo. Hanggang tanaw lang yung mga yan. Sa tingin mo, tay, sila pa rin kaya yung aswang na nagbanta sa atin dati? Hindi ko alam, Rocco eh. Pero kung sila man yon, handa naman tayo. Kung sa bagay, sa bakuran pa lang hihinto na sila eh. Tara na po, kain na po tayo. Malapit nga kami sa mga tao. Pero ang bahay namin ay nasa pinakalikod mula sa kalsada. Lumipat lang kasi kami kaya sa parting yun kami nakagawa ng bahay noon. Pero punong-puno ito ng mga pangontra. Dahil sa bakura namin, may mga pinatulis na kawayan kaming pinag-cross sa bakod bilang proteksyon. Maya-maya naman, nawala na ang alulong ng mga aso. Pero hindi pa rin kami nagbigay ng pansin. Kumbaga, wala na lang sa amin yon. Maliban na lang kung makakarinig kami ng mga angil nila. Oh, saan ka pupunta, tay? Pupuntahan ko lang yung sinalang kong uling. Tatay, sama ako. O sige, tara. Sasama na rin ako, tay. Wala rin naman akong gagawin dito sa bahay. Magkakasama naming pinuntahan ang sinasalang na uling ni tatay. Hindi naman malayo ang distansya nito sa bahay at wala rin namang mga alulong ng mga aso. Tinulungan ko si tatay na ayusin ang ibang kahoy. Habang si Bimbo naman, inaaliw ang sarili at napansin ko naman siya agad. Bimbo, ano inilawan mo dyan? Para kasing may nakita kong ibon, kuya. May tali yung paa niya tapos parang napilayan din siya. Wag kang lumayo ah. Gabi pa naman. Naging abala kami ni tatay sa ginagawa. Si Bimbo naman, hindi namin namalayang napalayo pala sa amin. Napahinto lang ako sa ginawa nang mapansin kong malayo na ang ilaw ng lampara niya. Para pa rin siyang may hinahanap. At dahil doon, napatayo ako ng tuwid at tinawag siya. Hoy Bimbo, sabi na wag lumayo eh. Bakit? Nasaan ba siya? Ayun tayo, hinahabol pa rin yata yung ibon na nakita niya. Anak ng... Bimbo, wag mo habulin yan. Baka mamaya hindi pala ibon yan. Naku, mukhang hindi pa tayo marinig, tay. Hoy Bimbo! Teka, ano yun? Oh, grabe liwanag, tay. Ang ganda, no? Hala, tay, parang papunta yan dito. Nako, yari! Bulalakaw yan, Bimbo! Takbo! May bulalakaw! Sobrang sakit sa mata, tay! Para akong mabubulag noon sa sobrang liwanag ng bulalakaw. Hindi yun bumagsak sa kinaroroonan namin. Pero sobrang silaw ng liwanag ang hatid nito. Dama ko rin ang init noon. At pagbagsak ng bulalakaw, tumalisik pa kami ng tatay ko. Tay, ang sakit nun ah. Ayos ka lang ba dyan? Ayos lang ako. Pero nasugatan yata ako ng itak. Ano ho? Sandali ho, babangon po ako.
Nasaan ba si Bimbo? Mas malapit siya sa bumagsak na bulalakaw. Naku, oo nga pala. Sandali, ito na, tatayo na ako. Hoy, Bimbo! Bimbo, nasaan ka? Bimbo! Diyos ko, wala akong makita. Sobrang dilim bigla. Sa sobrang silaw kasi ng impact ng bulalakaw sa mga mata ko, nagkakaroon pa ng makulay na liwanag na naiwan sa mga mata ko. At naging dahilan rin yon kaya hindi ko makita ang madilim na dinadaanan ko. Hirap nga din akong aninagin ang lampara na dala ni Bimbo noon dahil mukhang tumilapon ito sa damuhan. Bimbo! Rocco, tignan mo dyan sa makakapal na damo. Baka nandyan lang siya. Nagkalat yung mga bato, tay, eh. Tsaka ang init dito. Teka, pupuntahan ko doon sa binagsakan. Bimbo! Kung naririnig mo kami, sumagot ka! Nang puntahan ko ang binagsakan ng bulalakaw, umuusok pa ito at mga nagbabaga pa. Sandali ko munang ipinikit ang aking mga mata para sanayin ito sa kasalukuyang sitwasyon. Dumilat ako at mabuti na lang nakakaaninag na ako ng konti. O ano, nakita mo ba siya? Hindi ho, tay. Nasaan ba yun? Umuwi ka muna sa bahay at sindihan mo ang lampara nating namatay. Dalay mo dito. Hahanapin ko lang si Bimbo. O sige ho, tay. Tumakbo ko papunta sa ulingan. Hinanap ko ang lampara. Sobrang dilim, kaya halos ilapit ko ang mukha ko sa lupa para lang may makita. Maya-maya naman, may mga nagsidatingan ng mga tao na may mga sulurin at nakita ako ng mga ito na hinahanap ang lampara. Anong nangyari dun sa liwanag na dumaan, Rocco? Dinig namin may sumabog din ah. May bumagsak na bulalakaw, Chang. Buti hindi sa amin tumama. Pero tumalsik po kami. Nako naman oo nga, Diyos ko. Pero anong hinahanap mo dyan? Yung lampara po namin, Chang. Namatay po kasi. Hinahanap din po namin si Bimbo kasi hindi po namin siya makita. Tinatawag namin pero hindi sumasagot. Ano? Bakit? Mas malayo ba siya sa inyo? Opo medyo napalayo po siya. Tutulungan na kita sa paghahanap dyan. Saan ba kasi yun banda? Dito lang po yun, malapit sa ulingan. Teka, iilawan ko. Oh, ito pala Chang, maraming salamat ha. Nako, natapon pa yata yung gas nito. Marami ba? Hindi naman po, kaunti lang. Chang, pasindi na nga rin po ako. Ay sige, ito. Paano kung natamaan talaga yung batang yun? Diyos ko naman, kawawa naman. Kayo dyan, tulungan nyo nga si Bining na hanapin ang bata. Baka natamaan yun at nahimatay Naku, sana naman hindi. May mga nauna nang papunta sa binagsakan ng bulalakaw. May iba rin na nagkalat para hanapin si Bimbo. At nakausap pa ng mga ito si tatay. Hindi naman nagtagal ang paghahanap namin. At nakita rin agad si Bimbo na walang malay. Bimbo! Bimbo, Diyos ko! Ano? Ayos ka lang ba? Tay, nakita mo na siya? Mabuti naman at nahanap mo na. Diyos ko po. Ano? Kumusta siya? May sugat siya dito sa tagiliran. Ang dami niyang dugo. Tsaka may sunog din yung damit niya. Ano, tay? Pero buhay pa siya, tay, di ba? Oo, buhay siya. Tara na, Rocco. Uuwi tayo sa bahay para magamot siya. Oo nga naman. Teka, baka matulungan siya ni Aling Simang. Isang albularya si Aling Simang. Siya ang albularya na sinamahan kami noon para makaalis sa una naming tinitirhan. Lugar niya kasi ang pinuntahan namin. Dinala namin sa bahay si Bimbo at may punit ang damit niya sa bandang tinamaan. Labis kaming nag-aalala ni tatay noon. Lalo na si tatay na ginupit na lang ang damit niya. Oh, tinawag niyo na ba si Aling Simang? Oo, tinawag na. Mamaya-maya ay nandito na yon. Maraming salamat sa'yo. Tay,
parang may nakapaloob sa sugat niyo. Oh. Abay, oo nga, ano? Ano naman yan? Buti sa bungad lang pero kahit na, masakit pa rin yan. May bato kasing parang tumama sa tagiliran ni Bimbo at hindi na naalis roon. Doon kami mas natakot sa kalagayan niya. Mabuti na lang at dumating agad si Lola Simang at may kasama pa itong manggagamot. Ang manggagamot na yon, siya ang nag-alis ng bato sa sugat ng bata at ginamot ito. Sa gilid naman ng sugat niya, halatang sunog ang balat ni Bimbo roon na mas nagpadurog pa ng puso ko. O ano, ayos po ba siya? Hindi po ba siya mapapaano, Manang? Mabuti na lang talaga't hindi dumiretso sa loob ng katawan niya. Ano ba ang batong yan? Piraso ng bulalakaw? Hawakan mo ito, Bining. Pag-aralan natin mamaya kung ano ang batong yan. Baka naman kayamanan yan. Siyempre galing sa bulalakaw. Abay baka pwedeng ibenta. Sigurado akong may dahilan kung bakit napunta ito sa bata. Huwag niyong ibenta ang bato na yan. Isa pa sa problema noon, dahil parang pinagkakainteresan pa ng mga tao ang batong yon. Tinago lang ito ni tatay sa bulsa sa harapan ng lahat. Pero pasimple siyang lumapit sa akin at nilagay sa kamay ko ang bato. Kinuha ko naman ito at nilagay sa bulsa ko. Nang magamot na si Bimbo at huminto na sa pagdurugo ang sugat nito, hinayaan lang namin itong matulog. Hanggang sa kinabukasan, nagising ang bata pero nilalagnat. Tay? Bimbo, anak? O ano? Kamusta ka? Maayos na ba yung pakiramdam mo? Gising na siya, tay? Oo, maghanda ka muna na makakain, Rocco. O sige ho. Tay, masakit po yung tagiliran ko. Tsaka po yung ulo ko. May sugat ka kasi, anak. Nasa tagiliran mo kaya masakit. Huwag ka munang kikilos, ha? Bining! Bining, nandiyan ba kayo? Tay, si Lola Simang nasa labas. Pagbuksan mo muna. Nandyan na ho, Manang! Magandang umaga ho, Lola. Magandang umaga rin. Kamusta si Bimbo? Gising na ba siya? Opo, kaso masakit daw po yung sugat niya. Nilalagnat pa po siya. Halika ho, pasok ho kayo. Ay, nakoy, salamat naman. Oh, Manang, magandang umaga ho. Magandang umaga rin. May mga bumisita ba sa inyo dito ngayong umaga? Wala naman po. Bakit po? Mabuti naman kung ganon. May dala-dala akong inuming gamot para kay Bimbo. Pagkatapos niyang kumain painumin niyo siya para kahit papano ay makapagpahinga siya sa sakit. Oo nga pala, may isa pang rason kung bakit ako nandito. Kaya natanong ko agad sa inyo kung may bumisita na ba sa inyo dito o wala. Bakit ho? May pupunta po ba dito mamaya? Hindi naman sa may pupunta. Ang totoo kasi niyan, dahil sa batong hawak ninyo ngayon, baka pagka-interesan kayo ng ibang tao. Pero kung sa bagay, maraming bato pa naman doon sa pinagbagsakan ng bulalakaw. Ang iba nga nandoon na ngayon, naghahanap ng mapapakinabangan. Bakit po, La? Ano po meron sa bato? Ang bato na tumama kay Bimbo ay isang mutya. Mutya ho? Oo, mutya ito ng bulalakaw at mukhang para talaga ito sa bata. Kaya ang bato na ito, ibigay ninyo sa kanya at hayaan niyong siya ang magtangan nito. Tulad ng sabi ko at ng ibang albularyo noon, may kakaiba sa kanya. Ang mutya ng bulalakaw na yan, may kakayahan rin itong magpagaling ng sakit. Subukan niyo sa sugat niya ngayon. Ipahawak niyo ang bato kay Bimbo. Yun din ang ginawa namin. Pinahawak ni tatay ang bato kay Bimbo
at hinayaang magpahinga pagkatapos kumain. Umalis din noon ang matanda dahil yun lang naman talaga ang pakay niya sa amin. Medyo nakakagulat lang malaman na mutya pala ang bato na yon at medyo kabado nga kami. Malaki kasi ang posibilidad na habulin kami ng mga tao kapag nalaman nilang mutya pala yon. Nung hapon naman, umalis si tatay para asikasuhin ang uling niya. Muntik na niya itong makalimutan. Mabuti na lang naalala niya agad bago ulit ito abutan ng dilim. Ako naman noon, naiwan sa bahay para bantayan si Bimbo. Kuya? Oh, bakit ka bumangon, Bimbo? Hindi na ba masakit yung sugat mo? Kaya ko naman po, kuya. Hindi na masyadong masakit. Imposible yan. Malaki yung sugat mo, tsaka medyo malalim. Kuha ko yan, iindahin ko pa rin yan. Hindi na talaga sobrang masakit, kuya Konti lang naman, tapos kaya ko na. Talaga? Patingin nga ako. Ito, oh. Hala, Bimbo. Lumit ka agad yung sugat mo, parang humihilom na, oh. Ang bilis naman yan. Siyempre, magaling kaya si Lola Simang? Hindi. Ang ibig ko sabihin bakit napakabilis humilom yan? Malayo sa normal na paghilom sa sugat. Sandali nga. May lagnat ka pa ba? Patingin nga. Hala, wala na nga, oh. Ba magaling ka na, Bimbo? Paano nangyari to? Matutuwa si tatay nito. Oh, di ba? Kaya nga ako bumangon na Oh, sino kaya yun? Raka, Bining! Nandyan ba kayo? Ay, si Chang Olima pala. Teka, dito ka lang muna Bubuksan ko lang yung pintuan. Oh, Chang, napadalaw po kayo. O ano, magaling na ba si Bimbo? May sugat pa rin po siya pero wala na siyang lagnat. Nilagnat siya? Opo, kagabi nilagnat siya pero galing po dito si Lola Simang kanina May pinainom siya kay Bimbo, kaya ngayon po wala na po siyang lagnat. Mabuti naman kung ganon. Oo nga pala. Nasa inyo pa ba yung bato na nakuha nyo kay Bimbo? Po? Bala ko kasi sanang bilhin, kahit pa mahal. Bakit naman ho? Kasi parang kakaiba Bilhin ko na lang kahit mahal. Para naman may pera kayo, hindi ba? Nako. Napag-usapan na po namin ni tatay na hindi ibebenta yung bato kahit kanino. Tsaka hindi naman po yung ginto Ala-ala lang po namin yun sa bulalakaw na tumama kay Bimbo. Abay ayaw niyong magkapera. Naku, wag na ho, Chang Olima. Nasa na ba ang tatay mo? Malay mo naman gusto niyang ibenta pala tapos ikaw hindi. Nasa ulingan po yun. Puntahan niyo na lang po siya. Sige. Umalis siya noon at ako naman ay napapailing na sinundan siya ng tingin. Huminga ako ng malalim at bumalik kay Bimbo sa loob. Nadatnan ko siyang hawak ang bato na yon at tinitigan ito ng maigi na parang punong-puno ng kuryosidad ang isip. Umupo naman ako sa tabi niya at kinuha ang bato sa kamay niya. Tinitigan ko ito ng maigi. Hindi siya ganun kapino hawakan, pero bilog ito at parang holen lang. May pagkaitim na may halong konting pula ang kulay nito. At may kabigatan rin ng konti. Mutya daw to, sabi ni Lola Simang. Tapos dapat palagi itong nasa iyo Iba nga rin po yung nararamdaman ko sa bato na yan, kuya Pakiramdam ko, matapang ako. Lagi ka naman matapang, di ba? Iba naman yung ibig kong sabihin Ngayon kasi, mas matapang lalo yung pakiramdam ko. Hindi ako natatakot kahit naaalala ko yung bulalakaw na tumalsik na nagpatalsik sa akin kagabi. Hindi ko naramdam yung takot na nararamdaman ko noon. Oo nga pala yung tungkol sa bulalakaw kagabi. Mas malapit kasi yun sa'yo nakita mo ba siya nung malayo pa lang? Oo naman kuya. Sa una nga parang magkahalo na kulay berde at asul Tapos sa huli, unting-unting naging dilaw. Hanggang sa naging puti. Tapos ayun, wala na akong makita kasi ang liwanag ng sobra
Bumagsak na lang yung malapit sa akin at nawalan ako ng malay nang may tumama sa aking bato. Sa tingin ko talaga noon, totoo ang sinasabi ni Lola Simang na mutya talaga ng bulalakaw ang bato na yon. Dahil sa sinabi ni Bimbo na epekto nito. Pagdating naman ni tatay galing sa ulingan, tulad ko ay natuwa at nagulat din siya sa mabilis na paggaling ni Bimbo. Pero nagkwento rin siya tungkol kay Chang Ulima na gusto raw nitong bilhin ang bato sa mahal na halaga. Buti hindi ka pumayag, Tay. Hindi naman kasi pera yung problema natin eh. Madali lang kitain yon. Pero ang proteksyon, mas mahalaga sa atin yon. Malay natin may dahilan, di ba? Kung bakit napunta sa katawan ni Bimbo yung mutya ng bulalakaw. Panghawakan natin yon. Oo nga naman, Tay. Oo nga pala, Bimbo. Akin na yung bato mo. Gumagawa ko ng lagayan yan. Ito, kwintas para hindi maalis yan sa katawan mo. Aba, ayos yan, Tay ah. Mas maganda po yan para hindi mawala sa akin yung bato. Ingatan mo yan ah. Lalo na para maging protection pa yan kahit sa sakit. Malay natin, dahil sa mutya na yan, hindi mo na mararanasan magkalagnat ulit. Ito po tayo. At pangako po, ingatan ko po palagi yan. Medyo may problema lang tayo sa mga tao. Dahil maraming interesado sa bato. Halata kasi ang pinagkaiba nito sa mga batong nandun sa binagsakan. Tulad ng inaasahan, kinabukasan ulit ay may bumisita na naman sa amin para kumbinsihin na ibenta sa kanila ang mutya sa mahal na halaga. Pero paulit-ulit kaming umaayaw. Sa pagkakataong ring yon, gumaling na ng tuluyan si Bimbo at marami ring nagtaka sa mabilis niyang paghilom. Bukod doon, napapansin ng lahat ang pag-iba ng bata. Naging mas seryoso ito, naging mas mapagmatyag, at parang mas naging wais pa. Sige na naman, Bimbo. Gusto mo ba ng magandang laruan? Bibilhin ko yun para sa'yo. Kapalit lang yung bato. Bukod doon, bibigyan pa kita ng malaking pera. Hindi naman po ako naglalaro ng laruan pambata eh. Kasi naman, paano ka maglalaro kung wala ka namang laruan? Puro naman pag-e-ensayo sa laban ang ginagawa sa'yo ng tatay mo eh. Ayoko lang po talaga maglaro. Gusto mo ba ng sasakyan? Ayoko rin po. Yung sasakyang bibilhin ko, pambata yun. Pwede kang magmaneho doon. Pwede mong gamitin yun kahit saan mo gustong pumunta dito. Bakit naman po mga ngailangan na sasakyan? Meron naman po akong tsinelas eh. Ayoko nga po, Chang Ulima. Hindi po ako mahilig maglaro. Pagkain. Gusto mo? Bibigyan kita ng mga masasarap. Mas masarap pa rin po magluto yung kuya ko. At marunong din po maghanap ng pera yung tatay ko. Basta po, Chang Ulima, hindi ko po ito ibibenta o ibibigay kahit kanino. Sa akin na po ito binigay ng bulalakaw, kaya sa akin lang po ito. Napangiti ako sa sagot ni Bimbo kay Chang Ulima. Napabuntong hininga na lang ang ginang dahil sa hindi niya kayang kumbinsihin ang bata. Nasa paligid lang kasi nila ako at nagkukunwari na hindi nakikinig. Isang gabi naman noon, may nagtangka na pasukin ang bahay namin at binalak na puwersahin upang kunin ang mutya kay Bimbo. Ngunit hindi sila nagwagi dahil bata pa lang ang kaharap nila. Natalo na sila nito. Ay nako, mga tao talaga. Parang hindi naman nila alam kung paano mo pinalaki si Bimbo, Tay. Talaga naman may kakaiba kasi kay Bimbo. Kahit na pinalaki ko yan, na tinuruan kung paano mambugbog ng mga masasamang nilalang, hindi pa rin siya mananalo sa mga taong yon. Akalain mo nga naman tatlo sila laban sa isang bata. Kahit ako mahihirapan ako sa kanila eh. Pero si Bimbo, iba siya. Iba siya ngayon. Sinasabi mo ba, Tay, yun yung epekto ng mutya? Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng mutya. Tapos sa bulalakaw pa. Pero hindi lingid sa kaalaman ko ang kakayanan nito. Nagbibigay nga talaga ito ng karagdagan lakas at kaalaman sa may tangan nito. Bukod dun mas poprotektahan nito si Bimbo laban sa masasamang nilalang. Tulad ng laman lupa, engkanto o di kaya aswang.
Kahit barangin ng batang yan, hindi yan tatablan. Paano ho siya poprotektahan ng mutya laban sa aswang, tay? Ayon kay Manang Simang, malalaman na may tangan kung aswang yung kaharap niya o hindi. Ibig sabihin, ligtas yung lugar natin? Kasi wala pa naman sinasabi si Bimbo na may aswang dito eh. Hindi lang natin alam, Rocco. Kakahawak pa lang ni Bimbo ng mutya. Wala pa naman siya ideya kung paano to gamitin. Lumaganap ang balita noon tungkol sa nangyari sa bahay namin nung gabing yon. May ilan na binatikos ang pamilya namin dahil malala ang pagkakabugbog ni Bimbo sa tatlo na yon. May ilan naman na kumampi dahil nasa pamamahay namin yon at nasa tamang posisyon si Bimbo na parusahan sila. At isa pa, bata lang siya at kinukuha pa ang kung ano ang sa kanya. May dalawa pang anggina na nagtatalo dahil sa dalawang panig. Umabot pa sila sa kapitan at pati kami pinatawag. Si tatay ang humarap at tinanong rin si Bimbo kung anong nangyari. Sumagot naman ang bata sa totoong nangyari. Hindi ba't ikaw yung bata na natamaan ng bulalakaw? Opo, ako po yun. Yun din ba yung dahilan kung bakit nagkaroon ka ng hindi normal na lakas? Siguro po. Nasa iyo ba yung bato na tumama sa'yo? Bakit niyo naman po natanong? Kasi kung nasa iyo yan at bigla ka naging ganyang kalakas, sa madaling salita mo siya ang hawak mo. Nagkatinginan kami ni tatay sa sinabi ng kapitan. Hindi umimik si Bimbo at napatingin rin sa kanya ang tatlong lalaki na binugbog niya. Pero nang balingan niya ito ng tingin at sinamaan, napaiwas naman agad ang mga ito. Huminga na lang ng malalim ang kapitan at nagpatuloy. Talagang hindi bibigay ng batang ito kahit kanino kung ano yung para sa kanya. Kapag pinilit nyo, masasaktan lang kayo. Kaya huwag nyo nang pilitin dahil ang bagay na ito, hindi ninakaw. Kaya naman pala kahit anong aloko sa mga bagay-bagay kay Bimbo ay ayaw niya. Dahil mutya naman pala. Ay nako, pasensya ka na Bimbo ha. Kung alam ko lang na mutya pala yan hindi na sana kita binalik-balikan para kausapin. Hindi mo rin kasi sinabi Baka kasi kapag sinabi ko, baka pag-interesan mo pa ganun din naman. Hindi rin yan gagana sa akin. Sa'yo lang yan gagana. Osa, dahil malinaw na sa lahat, kayo naman na nagkagulo, magbati na kayo. Kasalanan ng tatlong ulupong na ito kung bakit sila nabugbog. At kayo naman, huwag niyong hahayaan ng dahil lang sa chismis, magpapatayan kayo ha. Hindi nga nagsumbong itong tatlong nabugbog tapos kayo nag-aaway. Naayos ang gulo noon sa barangay. At kami naman ay napapailing na lang dahil sa mga nangyayari. Umuwi kami sa bahay at saktong kukuha na nga ng uling si tatay. Tumulong naman ako sa paghahakot at ganun din si Bimbo. Nagbubuhat ito ng isang sako ng uling. Hindi naman kasi talaga mabigat ang isang sako ng uling. Pero dahil bata siya, kapansin-pansin talaga ito. Isang gabi naman noon, napabalikwas ng bangon si Bimbo. Nagising rin ako dahil sa pagbalikwas niya. Kasalukuyang umaalulong ang aso namin noon at ganun din ang aso ng nasa ibang bahay. Oh, Bimbo, bakit? Abay, oo nga naman anak, nagulat ako sa'yo umiinit kasi yung bato tay Umiinit? Pawak ka. Abay, oo nga. Ibig sabihin yan tay, may aswang ba? May dumating dito tay. Nandito yata siya sa barangay natin. Sigurado ka ba anak? Mararamdaman mo ba siya? Alam lang po ng mutya, umiinit po kasi. At iba po yung kutob ko kasi naisip ko na aswang agad. Mas lalong tumindi pa ang alulong ng mga aso noon. Dahil wala kaming narinig na angil, nanahimik kami sa loob ng bahay. Pero yon ang kauna-unahang gabi na mas matagal ang alulong ng mga aso sa lugar namin. At may kasama pang tunog ng uwak noon. Siguro, mga kalahating oras ang nakalipas
May mga taong tinatawag ang pangalan ni Bimbo at humihingi ng tulong. Ang sabi pa ay may umataking aswang sa isang bahay ng buntis noon. Aswang nga, Tay. Tama nga si Bimbo. Tumulong po tayo, Tay. Sandali. Baka patibong yan. Pero buntis po yun, Tay. Ay, nako. Tara na. Kunin yung mga sandata natin. Mabilis kaming kumilos noon. Nagsuot lang ng jacket noon si Bimbo, na madalas sinasabi ni tatay sa kanya kapag lumalabas. Kailangan naka-jacket na may kasamang sombrero para hindi siya mahamugan. Kaya kahit sa oras ng laban noon, nakagawian na niya yon. Ako naman, dahil taranta na ay diretso kuha ako ng sandata. Ni hindi man lang ako nakapagpalit ng short dahil maiksi at manipis lang ang suot ko. Kinuha niya sa akin ang mahabang punyal. Ang punyal na yon ay pag-aari pa ng lolo ko na ginawa ng kaibigan nitong Panday. Pero nang gabing yon, mas gusto yun gamitin ni Bimbo. Nakausap ko yung mga nasa labas. Nandito nga yung aswang na nakita natin noon. Yung pumatay po ba sa nanay ko, Tay? Ibon ng ulo, pero katawan tao. Oo, sila yon. Kung ganun po, ngayon kami mag-aharap niyan. Bimbo, huwag mo masyadong pairalin yung galit ha. Mag-ingat ka kahit malakas ka. Delikado yung mga yan. Tinungo namin ang bahay ng buntis at doon may mga tao nang nagsitakbuhan. At sinisigaw ng mga ito na nakuha ng mga aswang ang buntis na yon. Dahil sa narinig, humabol kaming mag-aama sa mga aswang na yon. Nakita ng lahat ang mabilis na pagtakbo ni Bimbo at naglaho pa siya sa dilim. Bimbo! Sandali! Huwag ka pa dalos-dalos, baka marami sila dyan! Rocco, bilisan mo yung kapatid mo! Opo, Tay! Bimbo! Hintayin mo kami! Nang maabutan namin siya sa bandang likuran, doon ko muling nakita ang mga nakakatakot na nilalang na nakita ko noon. Kahit alam ko na hindi ko pa rin maiwasang mabigla. Maraming mga tao rin ang nagulantang sa mga uri ng nilalang na yon. Kinabahan ako, oo. Pero nakita ko ang buntis na tumatakbo na palapit at nakawala na ito sa aswang. Kaharap na kasi ni Bimbo ang mga ito. Yung buntis ko ninyo! Itakas nyo! Mabilis na sumalubong ang mga tao sa buntis na yon at inalalayan siya. Kami naman ni tatay ay dumiretso at saka lang napahinto nang harapin na kami ng mga aswang. Hindi lang naman kami ang handang lumaban kundi marami pa. Nagkita-kita rin tayo ulit. Matagal na panahon na rin simula nung huli natin pagkikita. Nagkamali ako ng desisyon na hinayaan ko kayong mamuhay ng matiwasay. Dapat pala noon pa lang, pinuntirya ko na kayo habang hindi pa lumalaki ang bata. Hindi kayo pinapakailaman na anak ko kung hindi kayo nananakit ng tao. Malaya kayo mamuhay dito sa lupa basta wala kayo sinasaktan ng mga kauri namin. Nakuha niya ang mutya ng bulalakaw at isa siyang banta sa lahi namin. Ibig sabihin takot kayo sa isang bata lang? Nakakatawa ka naman. Bata lang ang anak ko. At salamat din naging ama ako sa kanya. Naging ama ako ng batang kinatatakutan ng mga aswang. Isang aswang ang nagapi ni Bimbo. Umuusok ang punyal sa katawan nito ng ibaon niya. At dahil doon, nagsimula rin ang laban namin sa tatlong aswang. Pero ang kausap ni tatay umatake ng mabilis at nasugatan niya ang tatay ko. Pagkatapos noon, mabilis siyang lumipad palayo. Tay! Hayop na yun! Hindi nakaalis ang isang aswang dahil napigilan siya ni Bimbo. Pero hinayaan niya ang mga taong tumapos rito. Si tatay naman, napaluhod at napahawak sa braso. Maraming nasugatan dahil nga sa bilis ng pag-atake ng mga ito. Matatalim pa ang mga kuko nila. Agad naming dinala ang mga sugatan sa sentro ng barangay. Ang ilan sa mga ito, malubha ang mga naging sugat. Kaya nagdesisyon ang mga taga-barangay na dalhin sa hospital ang mga malalala. Nang pumasok naman si Bimbo sa sentro, napatingin ang lahat sa kanya.
May konting kalmot siya sa pisngi at ganun din sa braso. Pero hindi niya ito iniinda. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buntis, Bimbo. Mukhang ito yung rason kung bakit nasa iyo yung mutya. Kamusta ho yung buntis, Kapitan? Hindi ko alam, pero kasama siya ng pamilya niya. Ayun siya, hindi makausap. Takot na takot. Diyos ko po, matinding pag-atake ito sa barangay natin. Bakit naman biglang may mga aswang dito, Kap? May dayo ba tayo? Wala naman. Pero malay ko ba kung may mga bisitang isa sa mga nakatira dito? Hindi natin alam. O pwede rin po na sumugod lang talaga sila? Pero bakit ngayon lang? Abay maraming residente na nakatira sa baryong to kahit maliit lang. At yun yung mali nila. Kaya nga nabawasan sila ng 2 eh. Ang isa'y umatake lang na 1 beses at tumakas na. Sinugatan niya lang ako sabay lipad. Ang hapdi pa naman ang dinaanan ng kuko niya. Ibig sabihin duwag ang aswang na yon. Sa palagay ko, naging mautak lang siya. Nakita niya kasi maraming taong umaatake. Kapag lumaban siya, mahuhuli siya katulad ng mga kasama niya. Dahil sa nangyari, nakaramdam na ng takot ang mga taga-barangay. Ang iba kinakausap kami na sana hindi kami umalis sa lugar para protektahan sila. Nakita kasi nila ang aktwal na pakikipaglaban ni Bimbo sa mga aswang. Kaya ang iba, talagang umaasa sa tulong niya. Pero ang iba naman, dahil laganap na ang tungkol sa mutya, sinasabi na baka dahil sa mutya kaya umatake ang mga aswang. Manang Simang, nag-umpisa na sila. Kaya nga kailangang maghanda tayo palagi. Hindi sila basta-bastang kalaban. Natatakot lang ako, Manang. May mga tao na nagsisimula ng umasa kay Bimbo. Bata pa lang po siya eh. Paano kung dahil doon, mas lalo siya mapahamak? Imbis na umiwas kami, mas lalong umaharap siya. Hindi naman kakayanin ng bata ang sandamakmak na aswang na yon. Paano mo ba siya pinalaki, Bining? Tinuruan mo lang ba siyang lumaban para sa wala? Alam mong umpisa pa lang, ang mga aswang talaga ang banta sa kanya. Kaya kung ano man ang nakapatong sa balikat niya ngayon, yon ang papasanin niya. Bata man siya o hindi. May rason kung bakit nasa kanya ang mutya. May rason kung bakit sa puno ng balete siya pinanganak. Hindi basta bata lang ang batang pinalaki mo, Bining. Tinakda siya para maging ganito. Ay, pasensya ka na po, Manang. Umaandar lang po yung pagiging magulang ko. Hindi ko rin po kasi kakayanin kapag may nangyari masama sa kanya. Kahit hindi nagmula sa akin si Bimbo, anak ko pa rin po siya. Naiintindihan naman kita. Pero ang buhay kasi ni Bimbo, ganito talaga. Kahit ikaw nagsakripisyo, pati ang anak mong si Rocco, simula nung gabing pinanganak siya. 2 araw ang lumipas. Naisipan namin gumala ni Bimbo sa barangay. Minsan lang kasi namin maisipan ang pumunta sa Tiangge at bumili. Naisip ko rin kasi ang sinabi ni Tiang Ulima na bata pa si Bimbo at karapatan niyang maglaro. Karapatan niyang kumain ng pagkain na gusto niya. Kaya naisipan kong bumili ng pagkain na madalas gustong-gusto ng mga bata. Oh, Rocco! Abay Himalaya yata at napagala kayo dito banda. Naisa ko na po kasi yung mga uling ni tatay eh. At isa pa, paminsan-minsan, kailangan din maglaan ng kalayaan para sa sarili. Yan na nga ang sinasabi ko sa'yo. Itong si Bimbo bilang bata, dapat naglalaro pa lang ito. Pero, hay nako, nakakamangharing ng kakayahan niya ha. Naprotektahan niya ang mga tao dito sa barangay. Oo nga pala Bimbo, maraming salamat ha. Mag-ingat ho kayo palagi ah. Dahil nakatakas ang isa noong gabing yun. Sigurado galit na galit yung mga aswang na yun. Oo, alam naman namin yun. At bawat isa naman nag-iingat. O sige po, Tiang Ulima. Bibili lang po kami dito sa tindahan. Sandali kuya. May bumibili pa. Hayaan mo na. Pagkatapos niyan tayo naman. Hindi kuya. Ang ibig ko sabihin, hindi siya tao.
Ha? Eh paano mo naman nasabi yan? Umiinit po yung kwintas ko eh. Sandali, lalapitan ko nga. Pero nang humakbang si Bimbo para lumapit sa tindahan, ang babaeng bibili sana roon ay napatingin sa kanya at tarantang umalis. Hindi pa nito nakuha sa tindera ang sukli at sinundan pa ito ni Bimbo. Napasunod naman ako. Si Tiang Ulima naman parang tsismosang sumunod din hanggang sa tumakbo ang babae at hinabol ito ni Bimbo. Bimbo, sandali! Hintayin mo ako! Ano, Rocco? Bakit niya hinabol yun? Aswang ba yun? Kapag uminit yung mutya, ibig sabihin may aswang na malapit sa kanya. Yung babaeng yun, ngayon lang siya dito, di ba? Parang bisita nila Neljon yun eh. Kaibigan yata ni Sonia. Hoy, Bimbo! Naku, pupunta sila sa likod. Baka mamaya may patibong doon. Eh, napakabilis naman niyang tumakbo. Eh, teka nga, at hinihingal na ako. Pero ako noon, tuloy lang sa pagsunod kung saan patungo si Bimbo. Hindi rin huminto si Tiang Ulima hanggang sa nakarating kami sa magubat na bahagi. At doon banda sa merong sapa. Hindi ko na naabutan si Bimbo roon. Nawala na siya sa paningin ko. Tawag ako ng tawag sa kanya, pero walang sumasagot. Nasaan na yun? Ang problema kasi dito kay Bimbo, padalos-dalos eh. Bimbo! Nasaan ka na? Bumalik ka dito, Bimbo! Huwag mo na yung habulin! Ay, naku. Pasaway talagang bata yan. Bimbo! Tara na, umuwi na tayo! Hanapin tayo ni tatay! Kakainis talaga. Agad akong natumba nang makaramdam ng matigas na bagay na tumama sa ulo ko. Agad akong nahilo at damang-dama ko agad ang mabilis ng pagkawala ng ulirat ko. Ngunit bago pa ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko pa noon ang boses ni Tiang Ulima. Eh, pasensya ka na, Rocco, ha? Malaki kasi ang bayad nila kapag may nagawa akong gustong-gusto nila eh. Kailangan ko lang talaga ng ginto. Tiang, bakit? Dumilim agad ang lahat sa akin. Nang magising naman ako, hirap ako sa posisyon ko. Nakasandal ako sa pader at may mahigpit na tali pa sa katawan at paa ko. Nahihirapan akong kumilos. At sa pagkakataong yon, madilim na. Teka, nasan ako? Tsaka, bakit ako nakatali? Hoy! Hoy! Pakulan niyo ako dito! Tulong! Tulungan niyo ako! Nasaan ba ako? Ano bang lugar to? Ang pader na sinasandalan ko, gawa sa mga puno ng kahoy. Nakapalibot yun lahat at walang bubong sa ibabaw. Pilit kong inaalala agad ang tunay na nangyari. Hanggang sa sumagi sa isipan ko ang ginawa sa akin ng kasama kong ginang kanina. Si Tiang Ulima. Oo, siya'y may gawa sa akin ito. Tiang Ulima! Traitor ka! Napakasama mo! Lagot ka sa akin kapag nakawala ako dito! Kakalimutan ko may pagkamakunat ka at nangangailangan ng respeto! Sa wakas gising ka na rin. Hayop ka! Pakawalan mo ako dito! Mukhang ikaw ang batang kasama ng lalaking nagpaanak sa ina ng bata noon. Yung may hawak ng mutya ngayon. Tama ba ako? At ikaw din yung aswang na humahabol noon sa buntis? Hayop ka! Pakawalan mo ako dito! Inuutusan mo ba ako? Sino ka para magsalita ng ganyan? Tandaan mo, nasa teritoryo kita. Kaya kong gawin lahat ng gusto kong gawin dito. Dahil sa sinabi niya, pinili kong manahimik. Aayon muna ako sa kung ano ang ayaw at gusto nila. Dahil sa pagkakataong yon, wala akong laban. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon. Pero parang immune na ang katawan ko sa takot. Lalo na't parang wala nang silbi yun. Ganun pa rin naman kasi. Kahit matakot ako kung oras kong masaktan roon, masasaktan talaga ako. At ang tanging kakapitan ko na lang ang manatiling kalmado at kontrolin ang takot ko.
Ano bang kailangan nyo sa akin? Gagamitin nyo ba ako para isuko ni Bimbo yung mutya ng bulalakaw? Magaling! Hindi ka matitiis ng batang yon at ililigtas ka niya kahit anong mangyari. Ewan ko lang. Dahil pinalaki namin yung batang yun na huwag gumamit ng emosyon kapag nasa komplikado sitwasyon. Kahit turuan mo siya ng ilang taon, hindi uubra sa kanya yan. Dahil lumaki siya bilang tao kahit may dugo siyang albularyo at engkanto. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Noon ko lang narinig ang tunay na pinagmulan ni Bimbo. Albularyo at engkanto. Inasahan ko na ang pagkakaroon niya ng dugong albularyo. Pero hindi ko inasahan ang pagkakaroon niya ng dugo ng engkanto. Napapatanong pa ako sa sarili ko noon na pwede pala yun. Kalahating tao at kalahating engkanto. Natahimik ka yata. Hindi mo ba alam? Sa inyong tatlo mukhang maswerte ka dahil alam mo na ang tungkol dito. Kaya lang ang problema, mukhang hindi mo na maipapaubuto sa kanila. Kaya pala takot kayo sa kanya eh. Isang hamak na bata lang, pero buong angkan nyo kinatatakutan siya. Pasalamat ka dahil mahaba-haba ang pasensya ko ngayon. Dahil kung hindi, baka napatay kita agad. Mag-ingat ka sa pananalita mo! O sige, hindi na ako magsasalita. Tama yan. Sumunod ka sa lahat ng gusto ko para hindi mapaga ang pagpanaw mo. Umalis ang aswang noon. Malaki siya at may mahahabang mga kuko. Nahuhulma rin bilang ulo ng tao ang ulo niya, kaya siya nakakapagsalita. Pero kapag tumubo ang pakpak nito sa likod, nagiging hugis ibon rin ang ulo nito. Nang lumabas naman ang aswang, meron na namang pumasok. Kung pumayag lang sana kasi kayo na bilhin ko na ang mutya, hindi sana sinugod ng mga tiyanggo ang barangay natin. Wala sanang buntis na natotroma ngayon. Ang tagal nyo na sa barangay Bakit hindi tayo inaatake noon? Pero ngayong tinatangan na ng batang yun ng mutya, mas lalo siyang nagiging banta sa paningin ng mga tiyanggo. Yun ang dahilan kung bakit nila inaatake ang barangay. Nagkakamali ka. May mutya man o wala, mabibiktima pa rin sila ng mga tao. Pero hindi sa atin. Pero tao pa rin yung pinapatay nila. Sa barangay man natin yun o hindi. Masyado kang makasarili, Tiyang Ulima. Paano kung sa'yo mangyari yun? Pinatay ka tapos sasabihin na iba na buti na lang ikaw ang biktima at hindi sila. Masarap ba sa pakiramdam? Yun nga lang, hindi yan ang sitwasyon ngayon. Nandito ako sa harap mo at nakagapos ka. Bibilhin ka sa akin ng mga tiyanggo at malaki ang halaga mo. Ginto yun, Rocco, ginto. Sapat na para yumaman ako. Ay nako, Rocco, napakasarap mong maging hulog ng langit sa akin. Imbis na sumagot sa pang-aasar niya, tumahimik ako at umismid lang. Hindi ako makaalis sa pagkakagapos ko roon, pero naniniwala akong makakaisip ako ng paraan para makawala. Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita pero binabaliwala ko yon. Ginawa ko siyang tanga sa sarili niyang mga sinasabi, hanggang sa napipi ko na talaga siya. Ano namang iniismid-ismid mo dyan? Eh bakit? Nainsulto ka sa ismid ko? Gusto mo bang masaktan? Mas kilala ko ang mga tiyanggo kumpara sa'yo, Tiyang Ulima. Dahil bata pa lang nakita ko na sila. Sasabihin ko sa'yo ang buong katotohanan. Kung traidor ka, mas traidor sila. Kapag tapos na sila sa kailangan sa'yo, hindi ka na nila babayaran kundi gagawin ka nilang hapunan. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Hindi lang yan. Pinanganak si Bimbo sa puno ng balete. Tatay ko ang nagpaanak sa nanay niya. At saksi ako dahil nandun ako. At alam mo ba ibig sabihin nun, Tiyang Ulima? Isa yun sa rason kung bakit lumaki si Bimbo na hindi inaatake ng mga aswang. Dahil alam nila ang sikreto sa pagkatao niya. May mga hindi nakikita na lagi nakaprotekta sa kanya. Ano ba pinagsasasabi mo? Ano mga hindi nakikita? Oo, mga hindi nakikita. Mga duwende, kapre at engkanto. Nakaprotekta lang yung mga yon sa kanya at pamilya namin. At sa ginawa mong to, anumang oras mapaparusahan ka nila.
Yun yung dahilan kung bakit ako natatawa sa'yo, Tiyang Ulima. Dahil sa sinabi ko, dinig ko agad ang pagsinghap niya. Ramdam kong kinabahan siya agad kahit na ang totoo. Wala namang hindi nakikita ang nakasunod kay Bimbo. Imbento ko lang yon para makawala sa kinaroroonan ko. O ngayon, Tiyang Ulima, mamili ka. Ano yung mas masakit? Parusa ng mga aswang o parusa ng mga hindi nakikita? At paalala lang ha, iba gumantay yung mga hindi nakikita lalo na tao ka lang. Masasaktan ka nila na hindi mo alam at kung paano gumanti sa kanila. Pero ang aswang, kahit papaano naman makikita mo sila kaya makakalabang ka pa. Ang masaklap pa niyan, kung isa sa miyembro ng pamilya mo ang parusahan nila, lalo na kapag humiling si Bimbo doon. Kung anong gusto niya mangyari, mangyayari yan. Ang problema, hindi naman alam ni Bimbo kung sinong kumuha sa'yo. Sigurado ka, Tiyang Ulima, na hindi niya alam? Kung sino nga yung aswang, alam niya eh. Yung kumuha pa kaya sa akin? Buisit naman oh! Pero may tsansa ka pa, Tiyang. Bibigyan pa kita ng pagkakataon para makabawi. Pakawalan mo ko dito at walang paparusahan ng mga engkanto. Abay, paano kung niloloko mo lang pala ako? Minsan ang pagdududa nagbibigay ng proteksyon. Minsan naman delikado. At sa pagkakataong to, mukhang delikado yung pagdududa mo. Ikaw ang bahala. Oo, sige na. Puputulin ko na yung tali mo. Baka mamaya totoo pala yung sinasabi mo eh. Lihim akong napangiti nang alisin niya ang tali sa katawan ko. Nang maalis na ito, agad akong tumayo at sabay kaming lumabas. Sumama na siya sa akin sa pagtakas, kesa naman sa magpaiwan siya roon na wala na ako. Nang makalabas kami, mas alam niya ang daan kaya sumunod ako. Masyadong malayo pa ang lugar namin. Nasa ibabaw pa kasi kami ng bundok at mabilis lang kaming tumakbo pababa. Abay talagang pinagkatiwalaan ka ng mga aswang ah. Wala talagang bantay sa akin, ikaw lang? Dahil naniniwala nga sila na hindi ko sila tatraidorin. Ngayon, kapag nalaman nilang ginawa ko, mapoprotektahan mo ba ako ha? Iuwi mo muna ako at doon mapoprotektahan ka ni Bimbo. Bilis, saan yung daan? Ay nako, animal ka talaga. Bilisan mo, dito, mas malapit dito sa kalsada. Sobrang bilis ng takbo namin. Wala pa akong tsinelas kaya talagang bugbog ang talampakan ko sa mga batong naaapakan ko. Sa bilis pa ng takbo ko noon, parang lumilipad na rin ako. Mabuti nga't nakarating kami sa kalsada noon. Pero saktong pagdating namin, saka naman nagkaroon ng pagaspas ng pakpak sa itaas. Ay Diyos ko po, may aswang! Hitayin mo ako, Rocco! Bilisan mo, Tiyang! Kasalanan mo kasi to eh! Kasalanan ko pa talaga? Kasalanan mo to! Pakiramdam ko talaga, inuto mo lang ako eh! Kaya nga salamat kasi ang dali mo utuin, Tiyang eh! May aswang! Traitor ka, Ulima! Ay, Diyos ko po! Diyos ko po, Rocco! Ayan na nga! Ano gagawin natin? Tulong! Tulungan niyo kami! May aswang! Tulungan niyo kami! Tulong! Diyos ko! Tulong! Ayoko pa mamatay! Kunin niyo sila! Bilisan niyo! Ang hirap nito. Wala akong hawak na kahit anong panlaban. Diyos ko naman, Rocco! Sana mahanap tayo ni Bimbo! Baka hindi na tayo maabutan ng batang yon! Ayan tayo eh. Aasa ka na naman kay Bimbo eh. Bata lang yun, Tiyang. Ikaw na nga nagsabi na dapat naglalaro lang yun eh. At hindi dapat gumagawa ng pagmatanda tapos ngayon aasa ka? Dahil siya lang ang may kaya at walang takot na harapin sila. Tayo! Wala tayong kahit anong hawak dito. Paano natin ililigtas sa mga sarili natin? At saka ikaw na ang nagsabi na poprotektahan ako ni Bimbo. Ay! Wag niyo akong kunin! Rocco! Tulong! Ikaw! Halika dito! Bitawan mo ako! O ano? Akala mo siguro hindi kita papatulan? Manahimik ka! Kahit anong laban pa ang gawin mo, hindi ka mananalo! Hindi niyo ako magagamit laban kay Bimbo! Bitawan niyo ako! Diyos ko po, Rocco! Ano gagawin natin? Natangi nga kami ng mga aswang noon.
Nilipad nila kami palayo. Ako naman, patuloy lang sa pagpalag kahit nasa ibabaw. Alam ko nang kapag nabitawan ako ng aswang na may hawak sa akin, patay ako pagdating sa ilalim. Humagulhol sa takot noon si Tiang Ulima. Nakaramdam rin ako ng awa sa kanya sa kabila ng ginawa niya sa akin. Dinala nila kami sa ibang lugar at mas malayo yon sa barangay namin. Napagod lang ako kakapalag at pinili na lang din na manahimik. Nang ibaba nila kami, dinala kami nito sa tila malaking bahay sa liblib na lugar. Yun lang ang bahay roon at gawa sa simento. Pasok sa loob! Leche naman kamalasan to. Walang katapusan. Nakatakas na nga, nahuli pa. Manahimik ka! Tinikom ko ang bibig ko. Tikom na nang aasar na lang. Pride na lang talaga ang meron ako noon. At mangpilosopo na lang ang kaya kong gawin. Para kasi sa akin, kung mamamatay man ako roon, mas maigi na ang mainis ko muna sila. Kesa naman sa namatay kang takot at walang laban. Katulad na lamang ni Tiang Ulima na iyak ng iyak, tapos panay pa ang reklamo sa akin na pareho naman kami ng sitwasyon. Muli kaming kinulong sa isang silid. Pero hindi na kami nakagapos noon. Kampante lang sila dahil walang bintana na madadaanan roon. At isa lang din ang pintuan at nakalak ito. Ano nang gagawin natin, Rocco? Ano pa? Di maghihintay na kamatayan. Ano maghintay ng kamatayan? Ayoko pang mamatay, no? Ang makipagkasundo sa mga aswang pagpapakamatay yun. Ayaw mo bang mamatay pero handa ka magpakamatay para lang sa pera? Ay nako, Tiang. Ginigigil mo lang ako eh. Pero teka, tignan mo yun oh. Doon sa taas, Tiang. Ano namang meron dyan? Kita mo yung parisukat na yan sa kisame? Kapag binuksan natin yan, pwede tayo dumaan dyan. At paano naman tayo makakadaan dyan? Hindi ako nakasagot agad sa tanong niya dahil nga mataas pa rin yon. Nagpalinga-linga ako sa paligid, pero nakakita ako ng mabigat na parang desk roon. Mahirap yun itulak, at yun ang pinagtulungan namin para itapat sa mismong attic na yon. Ako ang pumatong roon, at nang sinubukan ko itong abutin at itulak sa taas, nagulat ako dahil natulak ko ito at bumigay. Kapag mahal ka nga naman ni Lord oh. Ay naku, Rocco! Nakabukas siya! Sige, itulak mo pa! Alisin mo! Sandali lang naman, Tiang. Baka kasi marinig tayo. Hindi nagtagal ay naalis ko yon at pinasok sa loob ang takip nito. Sinubukan kong umakyat at nagawa ko nga. Nakapasok ako sa taas at sobrang dilim naman roon. Hirap na hirap akong aninagi ng banda roon. Pero kung yon ang pag-asa namin para makatakas, titiisin ko ang dilim. Rocco! Huwag mo akong iiwan dito, ha? Kaya nga halika na. Inabot ko ang kamay ko sa kanya at tinulungan siyang makaakyat. Nang makaakyat na siya, dahan-dahan kong sinara ang pintuan sa attic at saktong bumukas ang pintuan. Ang mga walang ya! Nakatakas sa mga bihag! Hanapin niyo! Naku, patay tayo dyan. Anong gagawin natin, Rocco? Hindi pa nakakaalis ang mga yon. Bantayan niyo ang bawat labasan ng bahay. Abangan niyo sila doon! Bilisan niyo! Ang dulas talaga ng dalawang yun, lalo na yung lalaki. Dinig namin na nagsilabasan ang mga aswang noon. Pero hindi ko narinig ang pagsara ng pintuan. Dahan-dahan kong binuksan ang takip ng attic at sumilip ako sa baba. Napangisi ako nang makitang bukas nga ang pinto. Bumaba naman kami roon ng sobrang ingat na ingat. Sumilip muna ako sa pintuan kaliwat kanan at napagtanto kong walang mga tao roon. Tara, Tiang. Wala bang aswang? Wala, basta sumunod ka lang sa akin. Lumabas kami ng kwarto at bawat parte na pwede naming pagtaguan, ginamit namin para makalipat-lipat ng pwesto.
Naririnig pa namin ang usapan ng iba. At ang sabi nila, nasa loob pa raw ng bahay ang amoy ng dugo namin. Kampante silang hindi kami makakatakas doon. Pero pansin ko rin sa sitwasyon namin na kung kailang dihado na ako, saka ako nabibigyan ng pagkakataon na makatakas kahit sa katiting na paraan lang. Nasa bandang itaas kami, ngunit nakarinig naman ako ng usapan sa baba na talagang makakapagbigay ng atensyon. Magandang gabi ho, Pinuno. Aba, mukhang may dala kang regalo ah. Naisahan ko siya habang hinahanap niya ang anak niya. Nauto ko siya at ngayon heto na ang alay ko. Sana tumupad ka na sa usapan natin, Pinuno. Huwag kang mag-alala, may isang salita ako. At nasaan yung bata? Kasalukuyan siya nakasunod sa amin. Alam ko kasing ililigtas niya ang kapatid niya at tatay niya. Kaya sinadya ko ipahalata sa kanya na kinuha ko ang tatay niya. Maaari niyo na siyang salubungin, Pinuno. Bakit parang boses yun ni Cap? Boses nga niya yun. Pareho pala kayong halangang bituka, Chang. Ang pinagkaiba niyo lang kasakiman yun sa'yo. Yung sa kanya kaligtasan ng baryo. Ang saklap lang kasi mukhang nakuha niyo yung tatay ko tapos parating pa si Bimbo. Agad na narinig ko noon ang mga senyales na may mga aswang na umalis. May iilan din na naiwan upang hanapin kami at bantayan ang kapitan at si tatay na sa palagay ko ay walang malay. Pero nang makaalis ang mga aswang at konti na lang ang natira, siguro mga 5 minuto ang nakalipas, may narinig agad akong umatake sa mga ito. Bining! Ngayon na! Sige! Salamat, Kap! Ano? Nagpapanggap lang si Kap? Tay! Hanapin mo si Kuya! Bimbo? Si Bimbo nandito na! Akala ko pa naman. Akala ko wala ng pag-asa eh. Ang talino talaga ng kapatid ko. Tara na, Chang! Bumaba na tayo! Umakyat si tatay noon sa hagdan kaya nakita ko siya agad. Tuwang-tuwa siya noon pero may umatake na aswang at hinarap niya ito. May hawak siyang kampilan pero may kinukuha siya sa bewang niya. Hindi nagtagal ay nakita kong buntot pagi yon. Hinagis niya yon papunta sa akin. Lalo na't sa pagkakataong yon, may aswang na papalapit. Sigaw ng sigaw si Chang Ulima noon at patalon-talon pa sa sobrang pagkataranta. O ito, gamitin mo, Rocco! Maraming salamat, Tay! Nandiyan na sila, Rocco! Bilisan mo! Oo nga, Chang, pero bitawan mo ako para makakilos ako na maayos! Aray ko! Mabutit na abutan pa kita! Paano ka ba nila nakuha? Kasalanan to ni Chang Ulima eh. Pinukpok niya ako sa ulo at may sugat pa ako. Tapos ibebenta niya pa ako sa aswang. Ano? Pasensya na pero... Pero buti na lang, Tay, uto-uto siya kaya nauto ko. Nandiyan na sila, Rocco! Inatake ulit kami ng aswang pero sinalubong ko ito ng buntot pagi. Umusok ang katawan nito sa epekto. Ngunit hindi pa ito nagpatinag at tinalunan pa ako. Napaatras na napasigaw ng mas malakas pa si Chang Ulima. At ako naman, napatalon din paatras para hindi matumba kapag nahawakan nito. Mabilis kong hinampas ulit ito ng buntot pagi at sinundan pa ng ilang ulit hanggang sa ito ay bumigay. Baba na agad, Rocco! Kailangan natin lumabas ka agad! Oo! Chang, sige na, bilis! Nang makababa kami noon, sumunod pa ang aswang at saktong napatay ni Bimbo ang kalaban niya. Kaya agad niyang tinakbo at sinalubong ang aswang na lumilipad pababa ng hagdan. Parang isang iglap lang, bumaon ng punyal ni Bimbo sa leeg nito. Oh, di ba? Ang galing! Lumabas na po kayo, Tay! Kap! Kuya! Wala na po tayong oras! Mag-iingat ka dito, anak! Rocco! Hali kayo! Kap! Si Bimbo na ang bahala dito! O sige! Tara na! Tumakbo kami noon palabas. At nang makalabas kami, saka namin naramdaman ang pagbalik ng ilan sa mga aswang na umalis kanina. Ang dami ko pang tanong noon kung anong nangyari. Ano bang plano nila? Nag-aalala ako kay Bimbo pero sa mga kilos nila tatay, parang may plano sila. Tay,
Bakit mo nagpaiwan si Bimbo sa loob? Dahil kasama ito sa plano. Umalma ka dahil alam niya ang ginagawa niya. Halina kayo! Hintayin na lang natin si Bimbo sa napag-usapan natin. Oo, sige. Nakarating kami sa lugar kung saan naroon ang iilan sa mga kalalakihan sa barangay na tila kararating lang din. Nag-usap ang mga ito, si Kapitan at Tatay tungkol sa ginawa nila. Ang sinabi pala ni Kapitan na nakasunod si Bimbo sa kanya at umalis ang mga aswang para salubungin si Bimbo. Mga patibong pala ang naghihintay roon para sa kanila. At ang nasa loob ng bahay ay mga patibong din na si Bimbo ang naglagay. Hindi nagtagal, ang malaking lumang bahay na yon sa di kalayuan ay biglang sumabog. Malalaking pagsabog at ilang beses pa. Napakislot ako sa gulat at dinig ko ang pagsinghap ni Tatay. Ano nangyari? Bakit sumabog? Isa ito sa plano namin, anak. Naisip ito ni Bimbo at yung bomba ay si Kapitan ang gumawa ng paraan. Mabuti na lamang marami siya nakatagong dinamita at nagawa ni Bimbo na pasukin yung bahay na hindi nila nalalaman. Sa tulong na din ng tatlong ito. Pero hindi sila naamoy ng aswang, Tay? May ginamit sila na binigay ni Manang Simang. Kaya naging pulido ang plano dahil din sa tulong niya. Makalipas ang ilang minuto, rinig kong tumatakbo na palapit si Bimbo. Hingal na hingal siyang huminto sa harap namin at natatawang naiiyak si Tatay sa labis na pasasalamat. Nag-apir pa ang mga kasama naming kalalakihan sa tuwa dahil damang-dama nila ang panalo. Pagkatapos ni Tatay, ako naman ang yumakap kay Bimbo. Tapos na, kuya. Salamat naman at nakita pa kita ulit ng buhay. Pasensya ka na kanina dahil naiwan kita, ah. Hayaan mo na, Bimbo. Huwag mo na isipin yon. Sandali! Ano yon? Nakita namin sa ibabaw na may lumilipad na aswang. Ang angil nito ay sobrang bangis at galit na galit. Napakalas ako ng yakap kay Bimbo at agad na umatake ang aswang na walang pakundangan. Nahigip ng kuko nito si Bimbo at nakalmot siya sa balikat. Bimba! Ano, Bimbo? Ayos ka lang ba? Buhay ka pa pala. Magbabayad ka! Inuus mo ang lahi ko, walang yaka! Maganda kayong lahat. Pagtulungan natin to. Mag-isa na lang siya. Traitor ka, Kapitan! Ganun ka rin, Ulima! Kayong mga pinagkatiwalaan ko pero mga traitor kayo! Kasalanan mo yan dahil nagtiwala ka sa tulad namin. Kahit kailan hindi mo mauuto ang mga tao. Dahil kahit anong mangyari, kami pa rin ang magkakampihan sa huli. Alam mo ang hangarin ko. Ang nais ko'y kapayapaan sa baryo na ginugulo mo. Kaya nakipagkasundo ko sa bawat panig. Pero hindi ibig sabihin nun, sa iyo ko kakampi ng buo. Dahil mas pabor ako sa ideya na patayin ang lahi mo. Isang malaking pagkakamali na kinuha mo yung kuya ko at sumugod kayo dito sa barangay namin. Pagsisisihan mo to! Bimbo, Diyos ko, malalim yung sugat mo. Hindi, Tay. Kaya ko po ito. May mga nagsidatingan rin ng mga tao noon. Mga taong hindi na nagdalawang isip at pinana ang aswang na lumilipad sa itaas. May isa pang pana na may tali. Kaya nang matamaan nito ang aswang at lilipad sana palayo, biglang hindi nito magawa. Kasi nga hinila ng mga tao ang tali. Sakto kasi ang posisyon ng pana ay hindi matatanggal kapag hinila. Kaya natangay ang aswang noon pababa sa lupa. Mga hayop kayo! Huwag mo na subukan lumipad, mahihirapan ka lang. Ngayon, anong pakiramdam na ang anak ng babaeng pinatay mo noon ang nagpapahirap sa iyo ngayon? Buti pinaalala mo sa akin yung nanay mo. Alam mo bang dati ko siya kasintahan? Ano? Oo, kasintahan ko siya noon. Sinungaling! Hindi yan ang sinabi mo sa akin kanina. Sinabi mo may dugong engkanto at albularyo si Bimbo, kaya siya naging bata sa inyo! Tama yun! At ang tinutukoy ko lang naman na may dugong engkanto at albularyo ay yung nanay niya. Sa nanay pa lang niya, naghahalo na ang dalawang uri ng lahi at hindi ko sinabing anak siya ng dalawang panig. Dahil ang totoo,
Kalahati sa dugo mo ay aswang! Hindi! Hindi totoo yan! Yun ang totoo! Anak ka ng hangal ko, kapatid! Pinatay ko siya dahil niloko niya ako! Inaas niya ang babae magpapabago sana sa akin! Nakikita ko sana noon ang halaga ng buhay ng tao! Ngunit nautlot yun dahil nabuo ka! Bunga ka ng pagtataksil nila sa akin! Anak, bakit mo ginawa yon? Sinaksak mo siya sa noo? Ayoko na malaman pa iba niya sasabihin. Hindi ko matatanggap ang sinabi niyang kadugo ko siya. Pero tsuhin mo siya. Wala akong tsuhin na aswang. At wala ako ibang tatay kundi si tatay lang. Kuya, kayo lang yung pamilya ko. Hinawakan lang niya ang sugat niya at nanlulumong tinalikuran ang patay na katawan ng aswang. Natapos ang laban ng gabing yon at kumpirmadong wala nang natira sa mga aswang na yon. Wasak na rin kasi ang malaking bahay ng mga ito dahil sa pagsabog. Nang makauwi kami sa barangay namin, sinalubong kami ng mga taong atat makarinig ng balita. Tapos ang mga sugatan naman agad na ginamot. Isa na doon ang sugat ko sa ulo. Tapos na ang laban. Ubus na ang mga aswang. At marami salamat sa ginawa ng isang batang bayani natin. Kundi dahil sa kanya, siguro bukas at sa mga susunod pang taon, baka mamuhay pa rin tayo sa takot. Talagang itinakda ang batang ito para mapuksa ang lahi ng mga aswang. Hindi ako nagkamali ng hinala sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Bimbo. Napakalaking bagay itong nagawa mo para sa amin. At dahil dyan, malaya ka nang harapin ang tunay na buhay ng isang bata, Bimbo. Pasensya ka na kung marami kaming sumandal sa iyo. Kahit na napakadelikado ng sitwasyon na yon, imbis na ikaw dapat ang sumandal sa amin. Hindi ko rin po itong magagawa kung hindi dahil sa inyo. Lalo na po sa ginawa ni Tatay at Kuya Rocco na habang lumalaki ako, hinahasa nila ako para maging matapang. At syempre sa proteksyon na binigay sa akin ni Lola Simang. At higit sa lahat sa iyo po, Kap. Malaking bagay po ang pagsuporta sa akin para maisagawa yung plano. Syempre, hindi ko din po nakakalimutan yung ginawa na iba dito. Ang walang takot na sumama sa akin at nagtiwala na kaya natin to. Dahil sa tapang at tiwala, nanalo po tayo. At ako naman humihingi ng pasensya sa inyong lahat. Ako ang nagsilbing mga mata ng aswang dito para iulat sa kanilang ginagawa ni Bimbo. Nagtrabaho ako sa kanila para sa pera. Sinaktan ko pa si Rocco dahil sa kayamanan na inaalok nila sa akin. Naging sakim ako sa kaginhawaan at nakagawa ako ng pagkakamali sa ibang tao. Kaya ngayon pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko. Pasensya na kayong lahat. Ngunit sa uli, pinili mo pa rin yung tama, Chang. Niligtas mo pa rin ako kahit inutakan kita ng konti. Pero syempre, pasalamat pa rin ako sa'yo. Dahil kinalagan mo ako ng tali kahit alam mo madadamay ka kapag nalaman ng mga aswang yun. Maraming salamat ho. Gusto ko rin manumbat sana uli, Ma. Pero tama ang anak ko. Mas gusto ko rin tignan ang desisyon mo niligtas mo siya. Maraming salamat sa'yo. Tsaka huwag ka mag-alala. Wala namang perpektong tao. Lahat tayo nagkakamali. Ang tanging magandang gawin na lang sa pagkakamaling yon, wag ulitin. Sa ngayon po, Miss Clar, ang lugar namin ay wala na talagang kaaswang-aswang. Wala nang natirang aswang sa lugar namin. Hindi na talaga sila ramdam sa barangay. Hanggang dito ko na lamang po tatapusin ang kwento ng aking Lolo Rocco at Lolo Bimbo. Maraming salamat po, Miss Clar, sa pag-ere nito. Ako po muli ito, si Julian. Lubos na gumagalang.